Si Rodrigo Roa Duterte, ipinanganak noong Marso 28, 1945 sa Maasin, Southern Leyte, Pilipinas, ay magiging isa sa mga pinaka-controversial na personalidad sa kasaysayan ng modernong Pilipinas. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang kanyang ama, si Vicente Duterte, ay isang abogado na kalaunan ay naging gobernador ng Davao, at ang kanyang ina, si Soledad Roa, ay isang guro at leader sibiko. Ang kombinasyon ng impluensya sa politika at dedikasyon sa edukasyon ang humubog sa mga unang taon ni Rodrigo. Lumaki si Duterte na nasaksihan ng mga komplikasyon ng politika at pamamahala dahil sa trabaho ng kanyang ama, habang itinuro naman ng kanyang ina ang kahalagahan ng edukasyon at disiplina. Nag-aral siya sa Labun Elementary School sa Maasin para sa kanyang elementarya at kalaunan ay lumipat sa Davao City kung saan niya tinapos ang kanyang sekundarya sa Holy Cross of Digos. Sa kabila ng medyo magulong kabataan na may mga issue sa disiplina, ipinagpatuloy ni Duterte ang kanyang pag-aaral sa Lyceum of the Philippines University sa Maynila, kung saan siya nakakuha ng degree sa Political Science noong 1968. Pagkatapos, nag-aaral siya sa San Beda College of Law, kung saan niya natapos ang kanyang abogasya noong 1972. Dito nahubog ang kanyang reputasyon sa pagiging mainitin ng ulo at pagkakaroon ng matibay na paninindigan sa hustisya, mga katangiang magiging tatak niya sa kanyang karera sa politika. Ang kabataan at edukasyon ni Duterte ang nagsilbing pundasyon para sa kanyang mga gagawin sa hinaharap. Ang kanyang paglaki sa isang pamilyang aktibo sa politika, kasama ang kanyang mahigpit na pag-aaral, ang nagbigay sa kanya ng mga kasanayan at pananaw na kailangan upang harapin ang magulong mundo ng politika sa Pilipinas. Nagsimula ang paglalakbay ni Rodrigo Duterte sa mundo ng politika noong huling bahagi ng dekada 70, panahon kung kailan ang Pilipinas ay nasa ilalim ng batas militar. Taong 1977, bagong salta mula sa San Beda College of Law, sinimulan ni Duterte ang kanyang karera bilang isang taga-usig sa Davao City. Ang kanyang tungkulin bilang taga-usig ang nagmulat sa kanya sa malupit na katotohanan ng krimen at korupsyon. At dito nagsimulang mabuo ang kanyang reputasyon bilang isang mabangis at walang humpay na tagapagtaguyod ng hustisya. Bilang isang taga-usig, si Duterte ay humawak ng maraming mga kilalang kaso na kadalasan ay naglalagay sa kanya sa alanganin laban sa mga makapangyarihan at mapanganib na individual. Ang kanyang katapangan sa korte at ang kanyang walang pag-aalinlangang pangako sa pagtataguyod ng batas ay nagbigay sa kanya ng parehong respeto at kasikatan. Ang karera ni Duterte bilang taga-usig ay minarkahan ng kanyang kahandaang hawakan ang mga kaso na iniiwasan ng iba dahil sa kanyang malalim na paniniwala sa hustisya at kaayusan. Noong unang bahagi ng dekada 80, ang lumalaking katatanyagan ni Duterte sa larangan ng batas ay nagbukas ng daan para sa kanyang pagpasok sa politika. Ang kanyang unang hakbang sa politika ay dumating nang siya ay tinalaga bilang officer in charge vice-alcalde ng Davao City noong 1986, kasunod ng People Power Revolution na nagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ay isang magulong panahon para sa Pilipinas, ngunit nagbigay din ito ng pagkakataon para sa mga bagong leader na lumitaw. Bilang vice-alcalde, sinimulan ni Duterte na ipatupad ang kanyang pananaw para sa isang mas ligtas at mas maayos na Davao. Nagpakilala siya ng mga patakaran na naglalayong sugpuin ang krimen at pagbutihin ang kaligtasan ng publiko, na naglatag ng pundasyon para sa kanyang pamumuno sa hinaharap. Ang kanyang aktibong pakikilahok sa pagtugon sa mga isyu ng lungsod ay mabilis na nagbigay sa kanya ng mga tagasunod sa mga residente ng Davao. Noong 1988, gumawa si Duterte ng isang mahalagang hakbang sa kanyang karera sa politika sa pamamagitan ng pagtakbo para sa posisyon ng alkalde ng Davao City. Ang kanyang kampanya ay itinayo sa isang pangako na ibalik ang kapayapaan at kaayusan sa isang lungsod na sinasalanta ng karahasan at kawalan ng batas. Ang mensahe ni Duterte ay tumugma sa mga tao at nanalo siya sa halalan na minarkahan ang simula ng kanyang mahabang panunungkulan bilang alkalde ng Davao. Ang maagang karera sa politika ni Duterte ay nailalarawan sa kanyang hindi pangkaraniwang mga pamamaraan at ang kanyang matigas na paninindigan sa krimen. Hindi siya natatakot na gumawa ng mga kontrobersyal na desisyon kung naniniwala siyang makikinabang ang lungsod. Ang kanyang estilo ng pamumuno,
bagamat madalas na pinupuna, ay naging epektibo sa pagbabago ng Davao sa isang mas ligtas na lugar. Sa pamamagitan ng kanyang unang pagsabak sa politika, itinatag ni Rodrigo Duterte ang kanyang sarili bilang isang mabigat na figura sa pamamahala ng Pilipinas. Ang kanyang mga unang karanasan bilang isang taga-usig at ang kanyang mga unang papel sa politika ang naglatag ng pundasyon para sa kanyang pangingibabaw sa Davao at kalaunan ay pambansang entablado. Manatiling nakatutok habang mas lumalalim tayo sa paglalakbay ni Rodrigo Duterte, sinasaliksik kung paano ang kanyang maagang karera sa politika sa Davao ang naglatatag ng pundasyon para sa kanyang kontrobersyal na pagkapangulo at ang kanyang mga laban sa legal sa international na entablado. Ang mahabang panahon ni Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City ay isang mahalagang kabanata sa kanyang karera sa politika na minarkahan ng pagbabago at kontrobersya. Nahalal noong 1988, hinarap ni Duterte ang isang lungsod na sinasalanta ng mataas na krimen at laganap na kaguluhan. Ang kanyang pangako na ibalik ang kapayapaan at kaayusan ay tumatak sa mga residente, na uhaw sa pagbabago. Ang pamamalakad ni Duterte ay istrikto at makabago. Nagpatupad siya ng mahigpit na batas, kasama na ang curfew at isang kontrobersyal na kampanya laban sa krimen na tumutok sa mga criminal at drug pusher. Dahil dito, binansagan siyang The Punisher. Para suportahan ang kanyang pangarap na mas ligtas na Davao, naglunsad si Duterte ng mga bagong programa. Isa sa pinakakilala ay ang Davao Central 911, ang unang integrated emergency response system sa Pilipinas. Dahil dito, mas bumilis ang pagresponde sa mga emergency at naging modelo ito para sa ibang lungsod. Sa ilalim ng pamumuno ni Duterte, umunlad din ang infrastruktura ng Davao City. Nagpagawa ng mga kalsada, tulay at pampublikong pasilidad, kaya naman bumuti ang buhay ng mga residente. Pinaganda rin ang sistema ng pampublikong transportasyon at nagtayo ng mga bagong parke at lugar para sa libangan. Hindi lang infrastruktura ang pinagtuunan ni Duterte. Pinahalagahan din niya ang kalusugan at edukasyon. Naglunsad siya ng mga programang nagbibigay ng libreng panggagamot sa mahihirap at scholarship sa mga estudyanteng karapat-dapat. Siniguro niyang lahat ng sektor ng lipunan ay nakikinabang sa kanyang pamamalakad. Kaya naman lumakas ang pagkakaisa at kapakanan ng komunidad. Sa kabila ng mga magagandang pagbabago, hindi nawala ang kontrobersya sa termino ni Duterte. Ang kanyang kakaibang mga pamamaraan at mga umano'y paglabag sa karapatang pantao ay binatikos dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Gayunpaman, marami pa ring taga Davao ang sumuporta sa kanya dahil sa malalaking pagbaba ng krimen at pag-unlad ng kanilang pamumuhay. Local Resident 2. Dati, hindi kami makalabas ng bahay nang walang takot. Ngayon, kahit hating gabi, pwede na kaming maglakad ng ligtas. Local Business Owner 2. Ang negosyo namin ay lumago dahil mas ligtas na ang Davao. Maraming turista at investor ang pumapasok. Ang estilo ng pamumuno ni Duterte, na pinaghalong disiplina at makabagong ideya, ay nagpabago sa Davao City at naging isa sa mga pinakaligtas na lungsod sa Pilipinas. Ang kanyang mga polisiya at programa ay nagiwan ng pangmatagalang epekto na siyang naging pundasyon para sa kanyang pagtakbo sa mas mataas na posisyon sa gobyerno. Habang patuloy nating sinusuri ang buhay ni Rodrigo Duterte, makikita natin kung paano ang kanyang karanasan bilang alkalde ng Davao City ay nakaimpluwensya sa kanyang estilo ng pamumuno na humubog sa kanyang controversial na pagkapangulo at sa kanyang mga kaso sa korte internationally. Matapos ang ilang dekadang pagbabago sa Davao City, itinutok ni Rodrigo Duterte ang kanyang pansin sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Noong 2015, inanunsyo niya ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo, isang hakbang na agad na bumihag sa buong bansa. Ang kampanya ni Duterte ay kakaiba sa lahat. Nangako siya ng radical na pagbabago sa pamamahala, ipinangakong lilipulin ang krimen at korupsyon sa loob ng 6 na buwan mula sa kanyang pag-upo. Ang kanyang matapang at prangkang pananalita ay tumatak sa maraming Pilipino na dismayado na sa kasalukuyang kalagayan. Ang mga pangunahing pangako ni Duterte ay kinabibilangan ng walang humpay na giyera kontra droga, pagsukpo sa korupsyon,
at ang pagpapanumbalik ng batas at kaayusan. Ipinangako niyang dadalhin ang disiplina at inobasyon na nagpabago sa Davao City sa buong bansa. Ang kanyang mga rally ay nakakapangilabot. Dinadagsa ng napakaraming tao sa buong kapuluan. Nabighani ang mga taga-suporta sa kanyang nag-aalab na mga talumpati at matatapang na pahayag. Supporter 1. Siya lang ang may tapang na labanan ang krimen at korupsyon. Kailangan natin pagbabago. Supporter 2. Duterte sa tunay na pagbabago. Ang mensahe ni Duterte ng pagbabago at ang kanyang pangako ng isang mas ligtas na Pilipinas ay tumatak sa mga botante mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Ang kanyang walang pigil na pananalita at kakaibang mga pamamaraan ay umani ng paghanga at kritisismo. Sa kabila ng pagharap sa maraming kontrobersya at akusasyon, patuloy na sumikat si Duterte. Ang kanyang kakayahang kumonekta sa mga ordinaryong Pilipino at ang kanyang reputasyon bilang The Punisher ang nagbigay sa kanya ng kalamangan sa kanyang mga kalaban. Noong Mayo 9, 2016, landslide ang pagkapanalo ni Rodrigo Duterte sa pagkapangulo. Nakakuha ng mahigit 16 milyong boto. Ang kanyang tagumpay ay tinuring na isang mandato para sa pagbabago, isang panawagan para tugunan ang mga mabibigat na isyu ng bansa. Bilang bagong halal na pangulo, si Duterte ay nahaharap sa napakalaking hamon. Ang mga pangako niya noong kampanya ay nagtakda ng matataas na inaasahan at minamasdan ng mundo habang naghahanda siyang gampanan ang kanyang bagong tungkulin. Manatiling nakatutok. Habang tinatalakay natin ang pagkapangulo ni Rodrigo Duterte, sinusuri ang mga kontrobersyal na patakaran at desisyon na magbibigay kahulugan sa kanyang panahon sa pwesto at huhubog sa kanyang pamana. Matapos manalo sa pagkapangulo noong 2016, agad na sinimulan ni Rodrigo Duterte ang pagpapatupad ng kanyang mga ipinangakong polisiya. Ang kanyang pagkapangulo ay mamarkahan ng serye ng mamatatapang at kontrobersyal na desisyon na mag-iiwan ng pangmatagalang marka sa Pilipinas. Isa sa mga pinakamahalaga at pinakakontrobersyal na aspeto ng pagkapangulo ni Duterte ay ang kanyang giyera kontra droga. Inilunsad ang kampanya na may pangakong lipulin ang problemang droga sa loob ng 6 na buwan. Agresibo at matigas ang pamamaraan ni Duterte na nakakuha ng atensyon sa loob at labas ng bansa. Lumitaw ang mga ulat ng extrajudicial killings at mga paglabag sa karapatang pantao na nagdulot ng malawakang pagkondena. Gayunpaman, nanatiling matatag si Duterte. Iginit na kinakailangan ang kanyang mga pamamaraan upang makamit ang kanyang mga layunin. Duterte, ang utos ko ay sirain ang sistema ng kalakalan ng droga. Kung sisirain mo ang aking bansa, papatayin kita. Sa kabila ng mga kontrobersya, maraming Pilipino ang sumuporta sa giyera kontra droga ni Duterte dahil naniniwala silang nagdulot ito ng seguridad at kaayusan sa kanilang mga komunidad. Supporter 1. Mas ligtas ang mga kalsada ngayon. Hindi na kami natatakot sa mga adik at kriminal. Supporter 2. Ginagawa ni Duterte ang mga bagay na kinatatakutan ng iba. Siya ang pagbabagong kailangan namin. Isa pang mahalagang pulisya noong panahon ni Duterte ay ang kanyang pagsusulong ng federalismo. Naniniwala siya na ang paglipat sa isang sistemang federal ay magdidesentralisa ng kapangyarihan at magtataguyod ng pag-unlad sa mga rehiyon. Gayunpaman, ang panukala ay naharap sa maraming hamon at oposisyon, at sa huli, hindi ito natuloy. Sa patakarang panlabas, gumawa si Duterte ng ibang diskart kumpara sa kanyang mga sinundan. Hinangad niyang palakasin ang ugnayan sa China sa kabila ng patuloy na agawan sa teritoryo sa South China Sea. Ang pagbaling na ito sa China ay tinuring na isang estratehikong hakbang upang makasiguro ng mga pamumuhunan sa ekonomiya at mapalakas ang posisyon ng Pilipinas sa rehiyon. Napanatili rin ni Duterte ang isang komplikadong relasyon sa Estados Unidos. Bagamat pinuna niya ang mga patakaran at aksyon ng Estados Unidos, kinilala niya ang makasaysayang ugnayan at kooperasyong militar sa pagitan ng dalawang bansa.
Sa buong panahon ng kanyang pagkapangulo, ang estilo ng pamumuno ni Duterte ay kinakitaan ng kanyang prangka at walang pigil na pananalita. Hindi siya nagatubiling gumawa ng mga kontrobersyal na pahayag na kadalasang nagdudulot ng mga debate at talakayan. Critic 1. Ang kanyang pananalita at mga aksyon ay nakasira sa reputasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Critic 2. Ang pagkapangulo ni Duterte ay minarkahan ng pagbalewala sa karapatang pantao at mga prinsipyong demokratiko. Habang tumatagal ang termino ni Duterte, ang kanyang administrasyon ay naharap sa maraming hamon. Kabilang ang mga natural na kalamidad, ang pandemya ng COVID-19 at mga problema sa ekonomiya. Sa kabila ng mga balakid na ito, nanatili si Duterte na isang kontrobersyal na figura na may matatag na mga taga-suporta at mga kritiko. Ang kanyang pagkapangulo ay isang panahon ng malaking pagbabago at kontrobersya na nag-iwan ng isang legasya na pagdedebatihan pa sa mga darating na taon. Abangan ang susunod na kabanata sa paglalakbay ni Rodrigo Duterte. Sinusuri ang epekto ng kanyang pagkapangulo. Matapos bumaba sa pagkapangulo noong 2022, nanatili pa ring malakas ang impluwensya ni Rodrigo Duterte sa politika ng Pilipinas. Ang kanyang anak na si Sara Duterte ay umusbong bilang isang kilalang personalidad sa politika na nagpapatuloy ng pamana ng mga Duterte. Kahit opisyal na siyang wala sa pwesto, ramdam pa rin ang presensya ni Duterte sa buong bansa. Bumalik siya sa Davao City, kung saan niya ipinagpatuloy ang isang mas tahimik na buhay. Ngunit patuloy pa rin siyang nagsasalita tungkol sa iba't ibang mga isyu ng bansa. Ang buhay ni Duterte pagkatapos ng kanyang pagkapangulo ay kapwa-hinangaan at kinontrobersya. Supporter. Kahit tapos na ang kanyang termino, si Duterte ay nananatiling isang gabay na puwersa. Ang kanyang liderato ay nakaka-impluwensya pa rin sa ating mga polisiya at direksyon. Gayunpaman, magkahalo ang reaksyon ng internasyonal na komunidad sa pagkapangulo ni Duterte. Ang kanyang giyera kontra droga, lalo na, ay umani ng matinding kritisismo mula sa mga organisasyon ng karapatang pantao at mga dayuhang pamahalaan. Human Rights Watch. Ang administrasyon ni Duterte ay responsable sa malawakang paglabag sa karapatang pantao. Ang pananagutan ay mahalaga para sa hustisya. Noong 2021, naglunsad ang International Criminal Court, IC, ng investigasyon sa mga umano'y krimen laban sa sangkatuhan noong panahon ng giyera kontra droga ni Duterte. Ang hakbang na ito ay sinalubong ng matinding pagtutol mula kay Duterte at sa kanyang mga taga-suporta na itinuring itong isang paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Duterte, hindi ako makikipagtulungan sa ICC. Wala silang jurisdiksyon sa ating bansa. Sa kabila nito, nagpatuloy ang investigasyon na nagdala ng atensyon ng internasyonal na komunidad sa mga pulisya at aksyon ni Duterte. Human Rights Activist. Ang investigasyon na ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagtugon sa mga kawalang katarungan na kinakaharap ng mga biktima ng giyera kontra droga ni Duterte. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nagkaisa ang mga taga-suporta ni Duterte na binibigyang diin ng mga positibong pagbabagong kanyang dinala sa Pilipinas. Supporter. Ang mga polisiya ni Duterte ay nakapagligtas ng mga buhay at nakapagpanumbalik ng kaayusan. Dapat kilalanin ng internasyonal na komunidad ang mga pagpapabuting kanyang ginawa. Ang mga internasyonal na reaksyon sa pagkapangulo ni Duterte ay nagpapakita ng komplikado at naghahating katangian ng kanyang pamumuno. Habang pinupuri ng ilan ang kanyang mga pagsisikap na labanan ang krimen at korupsyon, kinondena naman ng iba ang kanyang mga pamamaraan at ang mga paglabag sa karapatang pantao na naganap. Sa mga taon pagkatapos ng kanyang pagkapangulo, si Duterte ay nanatiling isang kontrobersyal na figura, kapwa sa Pilipinas at sa ibang bansa.
ang kanyang pamana na minarkahan ng mga mahahalagang tagumpay at malalaking kontrobersya ay nananatiling isang paksa ng matinding debat. Manatiling nakatutok habang ating sinusuri ang huling kabanata ng paglalakbay ni Rodrigo Duterte, sinusuri ang kanyang paglipat mula Davao patungong The Hague at ang patuloy na paghahanap ng hustisya at pananagutan. At sa may kakayahang tumulong sa channel kong ito, dahil hindi pa po tayo monetize at nangangailangan po tayo ng isang pro video editor upang mapaganda po natin ang mga video upang maging realistic at akma sa tema ang mga images at effects. Huwag pong magatubili sa pag-donate cash at 0935-543-3948. Ang inyong donation ay magiging daan para mas mapaayos pa po natin ang ating mga videos. Maraming salamat sa pag-unawa!